mag-survive araw-araw na magkabiyaya ng ating Panginoon. At ngayong gabi tayo po ay narito sa ating online prayer meeting. Bagaman na wala tayong face-to-face na prayer meeting, mga kapatid, alam ko na ang bawat isa ay very willing na mag-isa sa ating online service ng ating gabi ng mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, saan man kayo naroroon, no? Alam ko nung sa Pilipinas lang naman kayo, pero ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating mga kalagayan ngayon, nasa kalsada man yung iba, iba naman yung nasa tahanan, iba bahagi ng eskwelahan, ng trabaho, no? Iba-iba yung ating mga pinalalagyan ngayon, saan man kayo. Alam ko na ang Panginoon ay dito sa ating pagkakatipon sa pamamagitan ng platform dito. Bago tayo mga kapatid na lumako sa ating pong mga pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, samahin po ako manalangin ngayong gabi. Sana tayo po gagabayan ng ating Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless your holy name. Praise you, God. Tinatambakan namin at iduluwalhati sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Nagpapasalamat po namin ang maraming bagay, maraming mga pagkakataon o Diyos na kami po ay iyong ligtas at Panginoon ay iyong pong binantayan. Ingatan, Ama, mga bagay po namin nakita, subalit yun na pong hinawi ng namang ligtas at kapahamakan na nasa amin lahat. Pinagpapasalamat po namin, O Diyos, ang pagkakataon ito ay amin po makapiling sa pamamagitan ng platform nito. Yung mga salita, O Diyos, ang aming ilaw, ang aming gabay, O Diyos, sa bawat araw ng aming buhay. Nais namin marinig ang iyong mensahe sa bawat individual, Ama. Ito ang manguna at mangusap, ito ang magturo, ito ang magbigay ng rima ngayong gabi, Ama. Salamat po sa pagpapatawad, paglilinis sa aming mga pagkakasala, amin pong nilalapit ang bawat isa, O Diyos. Maging dapat nawa sa iyong nagsasalita. Kami po'y nagpapasalamat sa pamagitan ng panalangin ito na naging pumamot ng Ama. In Jesus' name, Amen. God. So, dito tayo mga kapatid, last Wednesday ay Thursday, rather, ay ating pong pinag-aralan ang tungkol po sa Book of Ecclesiastes. Sabi ko nga ay unti-unti natin, no? Ito ay himay-himayin natin hanggang sa mas maunawaan natin. Napakarami kasing input dito mga kapatid ni Solomon sa tungkol sa buhay. Napaka-realistic ng mga sinasabi niya dito, yung mga realizations na yung mga sa pamamagitan ng dunong na hiningi sa Panginoon at ibigay sa kanya mga kapatid. Mas naunawaan niya ng malalim ang buhay. Although, iba man yung sa panahon nila, iba man sa panahon natin. Pero kapag yung babasahin mga kapatid, yung mga pagbubulay-bulay dito ni Solomon mga kapatid, makikita mo na totoo, no? Talagang nangyayari siya at yun ang mukha ng buhay, yun ang tinatahak natin journey mga kapatid sa buhay natin dito sa lupa. Ay mga estranghero, mga kapatid, talaga tayo taga dito, tayo ay mayroong final destination ito nga, no? Meron tayong talagang hantungan at yun po sa kanilang buhay. So habang narito tayo, yung tulong na hinihingi natin sa Panginoon para tayo ay makasurvive, makalakad ng nararapat, ano pa, yung mga babala sa pamamagitan ng mga nauna sa atin upang mas hindi na tayo laging magkamali o hindi na tayo laging natutuong mga kapatid sa mga tawag dito, yung tupak ng buhay o yung lalo yung buhay mga kapatid ng patibong ng nangihingi sa tanag na pamamagitan ng araw-araw natin pakikipagsaka mga kapatid. Kasi mayroong dunong na pinapakita si King Solomon mga kapatid sa kanya pong pagsusulat ng kanya pong mga pananalita dito sa Book of Ecclesiastes. So, as you can see mga kapatid, binasa po natin yung nakaraan o binigyan natin ng paliwanag ang
chapter 1. So dito tayo sa chapter 2 mga kapatid. Ang chapter 2 po mga kapatid ay continuation noong chapter 1. Pero mas binigyan niya po ng lalim dito, mas binigyan niya ng impact ito regarding doon sa kanya pong kalagayan. Dito pinapakita niya na ang lahat ng mga tao ay pantay-pantay. Mayaman man o mahirap, mangmang man o matalino o may dunong o wala, may pinag-aralan o wala, mayaman o dukha ay kapwa hahantong sa kamatayan. One day at a time, kahit ano pa ang ating mga achievements o mararating mga kapatid, isa sa realization niya dito mga kapatid na lahat yan ay pare-parehas na hahantong sa kamatayan. Sa verse 1 ang sabi niya dito, sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon, susubukin kitang may kasayahan, kaya magsawa ka sa kalayawan at narito, ito rin ay walang kapulungan. At ito na basahin natin hanggang verse 3. Aking sinabi tungkol sa tawa o sa kasiyahan, no? Sabihin niya, sa kasiyahan, ito'y ulol o sabihin ay mad. At sa kasayahan, anong ginagawa nito? Aking siniyasa sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak o yung kanyang paghahanap ng kaligayahan o yung kanyang karangyaan mga kapatid. Kasi sa panahon nila kapag mayroong alak, ang simbolo rin sa dinan ay karangyaan mga kapatid. Pinapatubayan pa na karunungan ng aking puso at kung paano hahawak sa kamangmangan hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng tao na marapat na gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. So, ibig sabihin mga kapatid, no, sinubukan ni Solomon na ang lahat ng maaaring magbigay ng kasiyahan sa kanya, lahat ng pwedeng magbigay sa kanya mga kapatid ko ng kagalakan o ng katanong ng galak mga kapatid ko din yung sinasabi dito na laughter mga kapatid ito tungkol sa kasiyahan, no? At nandun yung alak, yung mga bagay na panandalian, mga karahasan, mga kalayawan mga kapatid. Pero sa huli, ang sabi pa rin niya ay walang kapuluhan. Hindi niya ibig sabihin ng walang kapuluhan ay hindi na tayo pwedeng maging masaya, hindi na tayo pwedeng maghanap ng kasiyahan, hindi na tayo pwedeng mag-happy-happy. So, hindi po ang ibig sabihin nun. So, ang nakita niya na ang kagaya ng ating binanggit last ng mga kapatid, yung kasiyahan sa mundong ito, yung mga bagay na hinahanap natin sa pamamagitan ng mga material sa mundong ito na binibigyan tayo ng kagalakan, ng kalayawan, ng karanasan, ay lahat ng yan ay magiging walang kabuluhan o wala siyang kabuluhan kung ito ay galing sa mundo. Pero ang tinutukoy kasi niya mga kapatid ay hindi po masama ang magkaroon ng kasiyahan, pero kung ang magiging sentro lang ay ang mga pleasure ng mundo, dito lang umikot ang ating buhay, at ang kasiyahan wala sa Panginoon ay hindi po nagbibigay ng tunay at saka permanente po satisfaction. So ang ending pala mga kapatid ay ang tunay na kasigayahan pala ay hindi lang doon sa mga tatangkilikin natin sa mundong ito. Yes, of course, kapag uminom ka ng alak, kapag ikaw ay nakihati-hati sa labas, nakidisco ka, party-party ka, o ano pa mang mga bisyo na iyong pinasok, ano man ang iyong sa palagay ay, noon, ganun tayo no? Most of us, dumaan sa mga ganun, hinanap natin ang kasiyahan sa mundo, pero kung wala ang Diyos, lahat ng mga bagay nito ay hindi pa rin sapat upang tayo ay magkaroon ng kasiyahan ng lahat ng bagay nito ay walang kabuluhan. So yun yung pinupunto ni King Solomon mga kapatid. Sa verse 4 to 10, ang sabi doon, mga kapatid, yung paghahanap sa kasiyahan, sa kayamanan at sa mga tagumpay mga kapatid. Kasi si King Solomon, kung mabasahin yung verse achievement ko mga kapatid. Nagtayo ako ng galang aking ng bahay, nagtayo ako ng bahay, nagtanim ako ng iputan, gumawa ako ng halamanan, no? Sabi damnan na maraming puno. Sabi niya, kasi si Solomon mahilig siya sa mga harvest, mahilig siya sa mga farm, no? Actually, kung ikaw mag-work niya sa panahon natin, mahilig siya sa
sa farm, yung may mga garden, mga, kasi sabi niya, nagtanim daw siya ng mga sa garden, sabi niya, may orchids na nga siya pinagigit doon, mga halamanan, tinanggal niya na dami punong kahoy, na nagbubunga. Kaya siya, no? Akalain mo isang mayamang tao na ang kanyang naging goal doon ay para sa kanya, kasiyahan niya yung magkaroon ng farm, nagkaroon maaari. Pag nagbubunga, nagkakaroon siya ng, ng ganansya. Dahil niya, sabi niya, nagbubunga daw yung kanyang tinanim. Gumawa daw po siya ng simulan ng tubig para merong titindig doon sa kanyang bukas na pinagkaliwan niya ng puno. Kasi bukas na talaga mga kapatid yung kanya pong pinagtaniman. Kung nadadaan sa piling niya mga kapatid yung isang page na on in Israel, pinapakita doon yung mga lugar doon sa Israel kung saan naganap yung mga nakasulat sa Bible like Jerusalem, yung Garden of Eden, nandoon yung pinapakita actual kasi nasa Israel siya, yung nagpa-vlog ngayon. Pinapakita din niya yung Dead Sea, talagang pagka naligo ka, lumulutang ka, hindi ka lumulubog doon sa Dead Sea. So, isa sa nakita ko doon yung Jerusalem. Yung Jerusalem, yung palibot niya ay sa ngayon hindi na siya gaanong forest pero meron siyang mga pakat ng mga forest, meron kang mga olive trees doon na natira mga kapatid. Talagang kung titignan mo, talagang napuno siya ng halaman, napuno ng puno. No? Sabi pa niya dito mga kapatid, sabi ni King Solomon, kumuha ako ng mga puna ng tubig, yung pinadidilig daw sa punong kahoy, bumili daw siya ng mga alipin, no? At yung may lalaki, may babae, kasi hindi pa daw ay doon na pinanganak. Siyempre, kapag kumuha siya ng mga alipin, doon na titira yun, kasi maliit na ka, nagiging alipin din yun. So, ang dami ng mga yaya, ang dami ng mga katulong, nagkaroon din sa mga kapatid ng mga pagkaas, mga pakahay, mga bawal, no? Sa lahat, sabi niya, daw yung kanyang ginamasa kasi sa mga nauna na naging hari doon sa Jerusalem. Amen. So, meron siyang malaking bahay, may artista. No, lahat tayo, merong ganong pangarap. Magkaroon tayo ng bahay na maganda, magkaroon tayo ng garden, no, magkaroon tayo ng mga katulong, kayamanan, meron tayo mga pila, meron tayong bank accounts. No, yan yung mga ano natin. Meron pa nga siyang sinabi dito, na even yung mga awit, no, kumuha siya ng mga awit. Akalain mo yung kung sa atin, pagka nagsa-sound trip tayo, nagpapatugtog tayo ng malakas na speaker para may umawit para sa atin. Pero sa kanya live band, yung kinuha niya, meron siyang sarili mga awit. May sari-sari instrumento daw, no? Sabi ko, ay, gusto kong mandahin. Parang orchestra. Kasi nga, kahit ganyan kahit siya mga kapatid, at marami siyang reason para magkaroon siya ng mga tinatamasa niya mga kapatid. Sa first time lang sabi niya, at ngayon naging dakila ako. Sabi niya, I become a great. I was great and increased more siya, higit sa mga naging hari ng Jerusalem, mga kapatid. At yung wisdom niya ay nandoon na nanatili. No, kahit na nagkaroon siya ng mga pagkakasala, kahit nagkaroon siya ng tawag dito, compromise, mga kapatid. Yung tulong ng Panginoon sa kanya, regalo sa kanya ng Panginoon na natili. Sa atin, actually, ganun pa rin kapag kami sa binigay ng Panginoon, yung talento na binigay ang Diyos, minsan kahit na yung tao ay nabaptisin na, pero yung talento sa pangangaral, dahil yung tulong mga kapatid sa pagdating sa Biblia, hindi siya nawawala. No? Kaya minsan pag bumalik sa tao na yun, marunong pa rin siyang magturo, alam pa rin niya kung paano ipaliwanag ng Bible. It's a gift from the Lord. Hindi pinabawi ng Panginoon. Amen. Although, kapag ganun yung nangyayari na nababangkitin tayo, nawawala yung anointing. You know how to teach, you know how to explain the Bible, pero there's no, anointing. Parang, alam mo lang, gano'n, may tuturo ko lang, alam mo lang yung script, pero yung
yung impact mga kapatid, na mawawala lang siya. Yun ang nagiging consequence lang yun mga kapatid. Pero, at kasi kapag nabigyan tayo ng Panginoon ng mga talent, but it is not license mga kapatid para magpatuloy na tayo na at anointed na tayo. Tapos, magpapatuloy na tayo dahil meron tayong talentong binigay ng Panginoon. Ang gusto lang naman kasi nun, ay hindi siya magiging kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon when the time ay ano rin, tawag dito, ikakasiya mo rin yun. Kaya yung hindi ka naman tumutuloy sa tinuturo mo, wala ng anointing, hindi na marapat na magturo mga kapatid or hindi mo na siya marapat gamitin sa paraang mukhang makasyon pero hindi naman pala. Amen. So, ganun yung experience mga kapatid ni King Solomon. Yung gift ng Panginoon, sabi niya, at yung grace at yung wisdom ay nanatili sa akin, ang sabi niya doon sa verse 1. So, kung makikita niyo, no, ganun, Panginoon, meron tayong hinihingi sa Panginoon. Minsan, kasi parang i-question na ba ang Panginoon na yun? Yung bang talento, yung bang gift na binigay mo sa akin, para bang minsan nag-fade away, minsan nawawala siya, minsan maaaring nawawalan ka lang ng gana, wala ka lang motivation, or wala kang inspirasyon. Pero actually, kapag binigay ng Panginoon yun, ay kailangan kasing gamitin yun sa tamang paggagamit mga kapatid. So kapag hindi mo na nagamit mga kapatid, medyo ano yun sa ating Panginoon. Kaya kapag nagbigay ang Panginoon ng talento, sabi nga, no, palaguin, yung 5 gawing 5, no, kapag hindi natin siya napalago, kapag hindi natin siya nagamit mga kapatid, hahanapan din tayo ng ating Panginoon. Amen. So si King Solomon, nawala yung gift ng Panginoon sa kanya. So, anong nangyari mga kapatid? Sabi niya doon, no, yung ninasa daw ng kanyang mata, sabi niya sa verse 10, yung mga ninasa ng aking mga mata ay hindi ko pinatahid. Sabi niya, hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan sapagkat nagdadala ang aking puso sa lahat ng gawain. No? Lahat ng ginagawa niya, sobrang maligaya siya. Gumawa siya ng hardin, gumawa siya ng mga hosikero, gumawa siya ng hardin, sobra siyang masaya, sobra siyang nasiyahan mga kapatid. At ang sabi doon, ano naging result mga kapatid? Ang sabi niya sa verse 11, sabi niya, lahat ay walang kabuluhan pa rin. Sabi niya, minasdan ko yung lahat ng ginawa ko. Sabi niya, yung ginawa ng aking kamay, yung pagtatanim ko, yung paggawa ko ng hardin, yung pinagkitapang kong gawin, lahat walang kabuluhan na uwi sa wala at walang pakinabang dahil sa araw. I remember mga kapatid, nung nagkasakit na yung nanay ko, tapos medyo malubha na siya, ay siguro napigil na niya na parang nag-aapitin na kasi siya noon. Isang araw yun na binabantayan ko siya, sinasabi niya bigla, sabi niya wala din kabuluhan lahat ng bagay. Sumanin siya. So, parang naalala ko din dito yung sinabi ni Solomon, na ang punto, maaaring ang punto lang ni mother ko, magkaroon man ng malahas ng mga bagay, hindi niya madadala. So, makapag-ipon man siya, meron man sa mga achievements, pero lahat pala ng bagay sa mundo ay hindi ito ang totoong kabuluhan ng Diyos. Amen. Hindi ito ang totoong ano dito, mukha ng buhay. Lahat ng ito ay walang kabuluhan kung ikukumpara natin mga kapatid doon sa sabi sa kabilang maaari kong makuha natin lahat ng bagay sa mundo, sabi ng awit, mapagtan ko man lahat ng yaman sa mundo. No, makapikuman yung luho, no, yan lahat ay hindi mananatili mga kapatid at hindi po totoong makakapagbigay ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Malibang wala po ang ating Panginoon sa atin. Amen. Sa verse 12, mga kapatid hanggang 17, sabi niya, pumilit ako upang mamasdan ng karunungan. Ang madness, dito na siya tatawagin sa Tagalog kasi yun. At ang kamangmangan, ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari sa mga magandang nagawa ng lalong panahon ng nakaraan. Nang pagkagayon ang nakita, sabi niya ang karunungan. Ito pa rin yung kanyang binabanggit na kapatid.
ay umigit sa kamang mga tungkol. Kasi knowledgeable ka kapag may pinag-aralan ka, may dinig ka, mas may alam ka doon sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral at hindi nakapag-aral, mga kapatid. Mas makikita ni Tim Solomon yun. That's the reality, that's the fact, mga kapatid. Sabi niya, dahil yan ang liwanag na humihingi sa dilim. Gayon yung may karunungan doon sa walang karunungan at sa kadilim. At gayon may akin naman at isang pangyayari. Ang nangyari sa kanilang lahat, ang sabi niya, yung mangmang daw at pagsabi doon, nakita ko kung doon, sabi niya naman. Kung ano ang nangyari sa mangmang, ay gayon din ang mangyayari sa akin na pantay, ako na may tigil, ako na may naabot, ako na mayroong yaman, ako na may at yung mangyayari doon sa walang wala o doon sa walang tulong o hindi kasing angat ng aking naabot. No? Sabi niya, at bakit pa nga ako naging lalong pantas? Yung pagpaparamdam. Sabi niya, lahat ng mga ginawa ko, yung hardin, yung gubat, yung palaso o yung templo, yung ating mga achievements, no? I should leave it into the man who can be after me. Iwanan ko lang yun para sa pagsusunod na mamumuno ng Jerusalem. At sino nakakaalam na siya'y magiging isang pantas o isang mangmang? Sa isiwanan ko, di ba, ako ay matalino, sabi ni Solomon, ako ay matalino, may karunungan. Yung susunod, na pag-iwanan ko, sino makapagsasabi kung mangmang ba siya o matalino ba siya? So, ganyan may magpupuno siya sa lahat ng aking mga ginawa. Iniwan ko siya na yung mamamahala doon. Parang tayo kapag na tayo ay meron ka mga achievement. Tapos iniwanan mo siya. Hindi mo alam kung paano niya i-manage kung magiging okay ba, susunod na mamamahala. No? Parang yung bang iniisip mo na after all of this, saan mapupunta lahat ng aking mga pinaghirapan. I-mention yung pinupunto ni Solomon, no? At nakikita mo pagka pati yung panahon, hindi mo alam kung kanino mapupunta yung business mo, yung bahay, yung magmamali, yung diba, although may hinandang mga tao tumanin mga kapatid, you will never know what will happen, mga kapatid. Sinasabi ni Solomon. Mo. So, kaya ako'y bumalik upang aking ang pinapagkakit sa aking puso tungkol sa lahat ng mga gawa ng aking gawa sa ilalim ng araw. Sapagkat may tao na ang gawa ay mga magiging na karunungan, nag-aalaman, may kabi
pagkagaling, sabi niya, so, kung kaalaman, merong tao na gagawa ng may karunungan, ganyan ay, sa tao na hindi gumawa yun, naiiwan niya ang pinakabahagi kung tumagay, walang kapulungan at malaking kamakman. Ibig sabihin na, tinatagda daw siya sa susunod. Ang pinupunto niya dito ay you cannot handle everything. So, hindi lahat ay kaya mo hawakan sa sarili mo kamay. Darating ang panahon na hindi na ikaw ang mag-handle ng lahat ng bagay. Kahit anong sikap natin, talagang nararating yung panahon na hindi na ikaw ang lahat na magkakaroon ng action. Kung ikaw na lahat magpapatakbo. So, darating ang panahon, kapag nakaupo ka na lang na matanda ka na, wala ka nang magagawa. So, maalagaan ka na lang, tapos iwan mo magmamanage lahat. Kaya nga may mga may edad na parang nai-stress na kasi hindi napapatakbo ng malinang loob ng tahanan, kung paano kami ng pag-ibagay, mga pagkakaroon ng mga kaya may kasi na nagtatagod na dapat dito. Ang pagpagnanin na dapat dito. So, ang sinasabi dito doon, darating ang panahon na yun, na kahit anong galing mo, no? Ipupuan sa pupuan at naalagaan ka na lang. Sa tao, wala ba? At ikaw, Dito na po kayo pumasok sa may ano, sa may dating Robinsons. so, ang sabi ko nga sa 24 to 26, no? Dating, ito to? Diyan po ako. Walang magiging sa tao kung kumain, uminom. Tapos dire-diretso ito? Opo, dire-diretso. Ang sinasabi dito, hindi niya sinasabi na dapat pag inuman na lang tayo, dapat kumain na lang tayo. So, hindi na yung sinasabi dito. Para sa tao, ang mabuti para sa kanya, kumain, uminom. No? Sa atin, totoo naman eh, mas masarap na kumain at uminom na lang. Magpakasaya dahil sa ating mga gawa, mga kapatid. Pero sabi niya doon sa ano, sa verse, sinag na verse 25, sino makakakain o sino makapagtataglay? Meron siya sinabi sa verse 24, dito man ay aking nakita na mula sa kamay ng yung narangyaan, yung tinatamasa natin, kinakain natin, ininom natin na nagiging ganansya natin kapag ito ay biyaya na galing sa ating Panginoon. Actually, kahit nakikita po, kahit ito pa nagtrabaho niya, ito ang bumili niya, no, tinatamasa natin, kinakain. Binibigay natin sa ating mga sarili. Ito'y kain pa rin sa kamay ng Diyos. No? Kahit ikaw yung sabihin mong nagpagod para doon. Kapag kasi naman, sa akin, nga, sobrang yaman niya. Drop off lang po. Sige. Sabi ng verse 20, tinatawag yung Ecclesiastes chapter 2, mga kapatid. Sabi niya, Sir, thank you po. God bless po. Yeah. pagkatang tao na pinalugdang, no? Thank you po. Marami akong Tuman ay walang gagana niya doon. Hindi pati. Thank you po. Thank you po. Mayroon tayo Tubutik po. sa ating Panginoon ay ang tao ay nung niya yung kaalaman, yung pag-alaman, at kung tayo ay magiging makasalanan sa ng Diyos, siyempre may consequences, no? So, ibig sabihin, kahit na ma-achieve natin ang lahat, may kayamanan tayo, may trabaho tayo, kapag nagkamali, kahit mayaman ka, walang silbi yun kung pagagalitan ka yun. Wala siyang Pilipino, wala siyang so, ano sa atin mga kapatid, ikilala natin ng Diyos bilang pinagmulan ng lahat at ang matutunan natin. Pakalagang tao man yan, pagkain, pamilya man yan, pagpapala man yan, at yung bawat blessing ng Panginoon na binibigay sa atin, yung buhay araw-araw mga kapatid, mula sa kamay ng
ating Panginoon. At sa magiging paningin mga kapatid kapag ating Diyos na. Sino kapag gumawa tayo ng labag sa harapan ng ating Panginoon, meron ka mang pagpapala, may pamilya ka man, meron ka mang buhay na pinatama sa araw-araw, yan po ay magiging hindi po dapat sa ating Panginoon. Yung sabi doon, unang damdam, no? Papagalitan pa rin tayo ng Panginoon, may consequence pa rin. Kaya, ano man yun, ipag maging kaluguran tayo ng Panginoon sa lahat. Bunga ng tagumpay, ng kasiyahan, pero kung wala ang ating Panginoon, mga kapatid, ay maaari pa rin tayong pag-asa ng walang kapayapaan. Yun yung mga consequence ng ng pagtalikod sa Panginoon, ng kapayapaan, kabuluhan sa tahanan. Marami yung pleasure, ulitin natin, panandalian lang po ito. Yung mga possessions natin, panandalian lang po yan. Hindi po yan nagbibigay ng tunay na kabuluhan ng ating mga buhay. So, ang Ecclesiastes chapter 2, mga kapatid, ay tungkol po sa walang kabuluhang buhay kung wala po ang ating Panginoon. Trabaho, may tagumpay, meron tayong mga kasiyahan. Ang tanong po doon ay kung mawala ang mga bagay na ito, ang Panginoon pa rin ba ang ating panghahawakan? So, si King Solomon, nakita niya na wala sa yaman, wala sa dunong, wala sa lahat ng tinatamasa ang tunay na kabuluhan ng buhay. Ang tunay na kabuluhan ng buhay ay yung yumaman ka man, magkaroon ka man, magkasisi ka, magkabahay ka, magkatagumpay ka. Ang totoong may kabuluhan ay yung kasama mo ang ating Panginoon. At hindi natin siyempre pwedeng iwanan ng Panginoon. Hindi natin makakalimutan ng Panginoon. Yan po yung reason at yun yung pinagkaiba natin sa pagkakalaban na yung mayaman. Ang dami naman talaga yung mayaman, ang dami nagkakaroon. Pero ang isang Kristiyano pwede din naman yumaman, pwede din magkaroon. Ang pinagkaiba lang ay natututo tayo at alam natin kung paano tingnan yung mga binibigay sa atin ng Panginoon, how to handle it, nakasama ang Panginoon. Sana maging ganun tayo, mga kapatid. Ano man ang mararating natin, mga estudyante, magkaroon ng kanilang sa buhay. Meron kasi kapag nakatapos na ng pag-aaral, nakapagtrabaho na, nakalimutan na yung mga bagay sa Panginoon, hindi na nakapaglingkod sa Diyos. Anong nag-aaral, panay tayo panalangin sa Panginoon, pero nung dumating na yung blessing ng pagtatrabaho, you own your achievements na. Naalala ko yung sabi ng isang nag-viral nun, na hindi naman ako naging ganito, kundi dahil sa sarili ko, hindi yan dahil sa Diyos, kasi ako naman ang gumawa nitong naabot din na ito. Napakalaking blasphemy yun sa Panginoon. Blasphemy yan, mga kapatid, kapag sinabi mo, I did it on my own, without God. Buhay ka pa, kasi hindi ka pinatay ng Panginoon yung sarili mo. Ay, balibalik pa rin mo pa lahat ng mga bagay walang kabuluhan, kung hindi yan pinasilang tulutan ng Panginoon. Amen? Kung nagkaroon ka na achievement, isa pinay ko karoon ka ng ba? Ay, pinay itulog ng Diyos. Minsan kapag makulit din tayo, tapos kahit mahilig tayong hindi magpasakit sa kalooban ng Diyos. Hindi na hayaan ng Panginoon yung pinipilit natin, pero kapahangakan sa dulo kasi hindi tayo nagpapasabit sa Panginoon. Hindi tayo talagang kumikilos o hindi tayo talagang gumagalaw na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Yun yung mamaya po, nasa video ko. Praise God. So, yun po yung ating pong, yun po yung, ulitin mo anak, pahalan.
pagbibigyan natin ang tunay na may hari. Ay manalangin, samahan niyo po akong lumulog sa ating Panginoon. We have 15 minutes to pray for everyone, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessed be your name of God. Bless your holy name, Lord. At maging kasing dunong man kaming Solomon, Panginoon. Gaya ng kanyang sinabi, nung panahon ikaw ay wala, Ama, lahat ng bagay ay magiging walang kapuluhan. Salamat. Lagi mo kami pinapaalalahanan, lagi mo kami tinutulungan sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Ay nalilihit ikaw, O Diyos. At salita, sinahambon kami. Pagkaman sa aming lupa at maaaring meron kami mga hindi natin, Panginoon, na nangyari sa aming mga buhay. Still we thank you, Lord, sapagkat ito ang realidad ng buhay. Hindi lahat ng bagay ay makukuha namin at lahat ng bagay ay aayon sa amin. At ikaw pa rin ang nagbibigay ng tulong sa amin sa mga decisions na aming gagawin, sa utos ang nagpo-provide for our needs. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumagawa ng mga plano para sa aming mga buhay. At sa Panginoon, salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Aming dalangin ng bawat isa. Lord, alam niyo po ang prayers ng bawat isa. Ang isay ng puso at ang hinihiling kayo ayon sa inyong kalooban na palagi ng aming hiling, Panginoon, na mangyari ang iyong kalooban na ganang sarili namin sapagkat madalas sa aming mga Diyos, Panginoon, at hindi po namin sa pag-ibig po namin po, Diyos. Sorry sir, bagal ang elevator. Sapagkat nananakit ang aming mga likas, Ama. Lord, ito kami sa mga bagay na ito. Lagi mo kaming tumpa, tuwi sa aming mga landas, Ama. Salamat ko po ang bless siya, ang buong kapatid. Bigyan mo kami palagi ng pagkakasya, pagpatuloy na kasya ng iyong tahanan, Panginoon, pagpalain ang bawat isa, ang aming mga leaders, ang bawat isa na tumutuwang sa iglesia, ang buong pinasihan, Panginoon, saan man sa karoon, sa trabaho man, sa pag-aaral, magiging sa tahanan, sa pagmamanis ng pamilya, Panginoon, Lord, we need your guidance, Panginoon. We need you, O God, kailangan kami namin, kami maging matagumpay, tunay naman na nagumpay sa buhay nito, O Diyos. Pakaingatan niyo po, O Diyos, ang bawat isa, makitang may mga karamdaman. Ang Panginoon, alam mo po, kung sino po ang mga may karamdaman, O Diyos. Kailangan namin, Ama, na ikaw po ang patuloy na humiko sa bawat katawan. Ikaw ang nakaalam, Panginoon, ng anumang karamdaman na mayroon sa aming mga katawan. Salamat po sa katugunan ng mga dalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga naglahat sa kanila po mga prayer request. Salamat sa katugunan, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat hindi mo kami sinibigo, Panginoon. Dalangin ko ang bawat isa, ang kanilang pamilya, mga sa maliliit na mga bata, hanggang sa mga masigat sa amin, Panginoon. Salamat po sa magandang panahon, sinawat po sa araw nito. Salamat po sa mga susunod, Ama, na darating pa ang mga pagsisingat ang pagtanggalan kami sa mga masamang tao. Nakakabawa kanina dun sa motor ko po. Nababa ako agad ng gas. Sasabog yung mga akin eh. Mabilis ka nag-mouse. Oo. Hindi, may ano kasi nagulat ako. May patawid. Sa 4. Ang bilis pa pala ng motor sa vape. Ng dalawang baba ako pala. Dos sa dos. Magtitris ng daan. Sasabog yung motor. Daan-daan ng ano. Dalangin po ang katapatan ng bawat isa, Panginoon, ang lakas, Panginoon, na nanggaling sa Diyos, bawat ito, sa bawat isa sa amin.
matuto kaming lumaban o Diyos sa hamon ng buhay na kasama Umuwi sa ako, pinapainit ko yung sniper. po kami Ano ka sniper ka? Sabay-sabay ko na paglaban ng sa katotohanan gilid. at ang ating pananampalataya. Ikaw, Gabayan niyo umuwi po pa kami ako sa at ang Ama, dalangin ko o Diyos, ang pagpapalang nagmumula sa iyo sapagkat ito po ay pagpapalang Ba't hindi ganun ka-traffic, ano? pinakamatinang para po sa bawat tahanan, pagpalayo pong bawat pamilya. Salamat po sa May gabing ano ito, na ako, ingatan niyo po 20 kami sa aming to 20 minutes ganun siguro. at Pero walang kalahati. hindi na may pag-asa sapagkat ikaw ang ating Nalungkot ako nung pagkapa ako dun sa mailbox. Salamat po sa pagpapadala ng mga anghel upang kami pagsanggalang Sa may sa buong kamusihan. araw nito. Sa mga susunod na araw o Diyos, dalangin ko at po'y samahan mo, Panginoon. Nasaway namin ang gawa ng kaaway, sino mang mananakmal o Diyos, na gagambala sa ating mga tahanan at sa ating pamilya. Kung may karamdaman, tumaya sa unang, kung may disgrasya o Diyos. Sa pangalan mo, Panginoon Kristo, we are praying for your protection. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Maging ating bansa ang hindi nagulog sa iyo, Panginoon. Ang mga namumuno sa bansa nito, O Diyos. Ama, ito ang magkumpang ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong layunin, O Diyos, ay iyong nais, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa katutunan ng dalangin, at sinataas ang lahat ng bagay nito sa iyong makapangyarihan at sa kami sa pangalan mo, Panginoon. Amen. Thank you po tayo mga kapatid. Salamat po sa inyo po ang pag-iisa. Pagpalangin po kayo lahat ng Panginoon. Ingatan kayo saan man kayo naroon. 300K. At tayo po titingin ng Panginoon po sa umaga. Salamat po. God bless everyone. See you on Sunday. Praise the Lord. Good evening everyone. Hindi po sasabay bagyo talaga.